Ito po ba isang reliyon? Ito po ba isang ideology? Ano ba mapapala namin dyan? May pera ba dyan? But this morning, I'd like you to listen very attentively. I'd like you to give me your undivided attention. No, wala muna po kayo sasagutin mga tawag. No, lahat po tayo ay makikinig. Because this is a very important message. Because this is about the most important answer to the most important question. At nais ko po na lahat tayo ay makinig po maigi sa mensahe po ito. Let's all stand as we open to the book of Acts 16 at babasahin po natin verses 30 to 31. I'd like to ask our visitors, pwede po kayong tumingin dun sa screen. Nandun po yung verse. Makikita niyo po Acts 16, 30 to 31. Why don't we read this all together? Okay? Acts 16, 30 to 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy household. Our Heavenly Father, we would like to thank you for this morning, for bringing us in this place. Thank you, Lord, for the privilege we can listen to your word. Lord, I pray that may the Holy Spirit work in our midst. Lord, I pray that you would use this unworthy servant this morning to deliver your word. Lord, I pray that may this message, Lord, bring salvation to many. Anoint my lips and hide me behind your cross. May no other name be magnified and be glorified but your name alone. Rebuke the devil, dear Father. Keep us, Lord, from any distraction, that our hearts and our minds would be focused, dear Father, on your message. Yes, Lord. Thank you for your love and your goodness. In Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated, please. Salamat po. Ako po na po tayo. Narinig po ba ako sa likod? Am I coming across loud and clear? Hindi na po ako magmamic para pwede po akong sa likod. Okay? I'll try to also speak in English as we have one of our good friends, Mr. Suresh, right? Who's here with us. Thank you for joining us. The answer to man's greatest question. Ang sagot sa pinakadakilang tanong ng tao. You know, there are 6 questions that people ask about most often. According to a survey, the top 6 questions that people ask ay ito. Number 1, kumain ka na ba? Diba? Tinatanong natin yan. Kahit yung tao mo ang busog, tinatanong mo pa rin, kumain ka na ba? Inaalok mo pa nga eh. Kain ka mo, gusto mo? We ask that question. Diba? Mamaya tatanungin ko kayo, kumain na ba kayo? Mamaya ang utak ninyo, nakatingin na sa 5 train. Ano sa likod? Dito muna po kayo sa akin. Makinig muna po tayo. Amen? Amen. Kumain ka na ba? Pangalawang tanong, saan ka pupunta? Diba? Pag nagbihis ka ng maganda, nag-rubber shoes ka ng maayos, kahit ikaw ay lalabas lang ang tanong eh, saan pupunta? Diba? In fact, minsan sabay pa yun eh. Kumain ka na, saan pupunta? Pangatlong tanong, anong gagawin mo? Pag ang isang tao nakita mo, tatlong tanong yan, saan pupunta? Kumain ka na ba? Anong gagawin mo? Hindi pa nasasagutin mo ng dalawa, tinatanong mo na kagawin pa nga. Yan ang tanong natin madalas eh. Kahit sa isang tao, anong gagawin mo? Pag may pupuntahan, pag-aalis, pag may bitbit na kung ano, anong gagawin mo? Pang-apat na tanong. At ito ang tanong ng mga taong nagpunta dito sa Qatar. Paano ba ako yayaman? Paano ba ako magkakapera? Paano may tatawid ang pamilya ko sa Pilipinas mula sa kahirapan? Di ba? Kaya ba kung alam niyo ang sagot sa tanong na paano ako yayaman, alam niyo ba? If there was a way to find the answer, paano ako yayaman? Di ba gusto natin malaman? Huwag mo kayong magkakuhan. Di ba? If there was a way for us to find out how to get rich, wouldn't we want all to get
Am I right? Amen. Yes, the reason why we're here. Because we can find a decent job in the Philippines. A job that would make life better. A life that would make living better. Kaya nga narito tayo sa Qatar, kung saan mas mataas ang value ng pera. Eh sa Pilipinas, nahihirap ako maghanap ng trabaho na magbibigay sa magandang sweldo. Right? Come on, Right. let's agree to this. Let's admit this. Di ba? Huwag mong sasabihin, ay, kontento na ako sa buhay. Pero pag binigyan ka ng pera, naalala niyo ng unang sweldo ninyo. Ito, papaliwanag. Naalala niyo ng unang sweldo ninyo. Magkano pinakamababang sweldo ninyo? Ikaw, magkano ang unang sweldo ninyo? 2,000. 2,000 reals. Akala ko 2,000 pesos. Pwede rin. Sa 2,000 reals, marami ka nang naisip, di ba? Nagastos eh. Pero noon, ang laki naman, yun ang unang mong kinuha. Pero dahil marami, dahil may 2,000 reals ka, nag-iisip ka ng lahat ng bagay para gastusan yun. Tama. Tumaas ba sweldo mo? Kulang pa rin ba? Tawa-tawa siya eh. Ako, yung ba rin? Kasi habang dumadami ang pera, nakakaisip tayo ng pagkagastusan. Kung ang pera mo, kasya lang sa pambayad mo pa ng bahay, pambayad ng kuryente, pambayad mo, hindi ka magdadagdag. Eh, yung natagtagas. Eh, umupa ka ngayon ng cable. Di ba? Kulang na naman ang sweldo. Yung tumasa naman ang sweldo, naisip na naman, magkano kaya ako, magbayad kaya ako ng pag-ibig para may bahay ako. Eh, di nagbayad na naman ng pag-ibig. Nagbayad ka ng SSS. Nagano ka, kulang na naman, dahil nag-isip ko na naman. Nung dumakas na naman ang sweldo mo, bumili kaya ako ng internet. Yung linya ng internet, eh, di nagagalaw na naman. Eh, dumakas ang monthly bill mo, di nagagalaw na naman. Kulang na naman ang sweldo. Umangat na naman, di may pera ka naman, sobrang na naman. Magbayad kaya ako ng sasakyan. Yung monthly, yung tao na, eh di bumili na naman sa sasakyan. Kulang na naman, dahil gagagagalaw. Ay, sila kung hindi ko sabihin, habang tumataas ang pera, lalo naman tayo hindi talaga makukontento eh. Kasi yan ang tanong natin. Kailan ba tayo magkakaroon ng perang sobra-sobra na wala na akong maiisip na pagagastusan? Sagot, hindi darating yun. Dahil araw-araw hindi maiisip ng pagagastusan. Yung mga galit sa pera, bili ng lupa, bili ng bahay, bili ng sasakyan. Pag nakakita ko, okay na ako sa ano yun? Sa Volkswagen, yung panahon yung Kotse Kuba, tawag natin ano. Kasi na ako sa Kotse Kuba eh. Habang na nagkaroon ka ng Kotse Kuba, sana magkaroon naman ako kahit ng Toyota Corolla man lang. Hindi binigyan ka ng Toyota Corolla. Sabi mo, baka pwede naman mag-advance ng Honda Civic. Ako ano? Yung cellphone ninyo, nanatili ba kayo sa 5110? Ha? Hindi. Di kulay na ngayon yan. Di camera ka. Pag ikaw ay inodor sa Pilipinas at ang cellphone may 5110, baka bayaran ka ba nung snatcher na cellphone mo? Kasi naghahanap tayo ng parang yun naman. Tama? Pero merong isang tanong. Mahalaga ito. Pero hindi natin ito tinatanong bakit. Nakakatakot tanongin ito eh. In fact, tinatanong natin ito lalo na tuwing may burol. Sino po sa inyong nakapunta ng burol? Who among you have attended the funeral wake? Raise your hand. Yeah, okay. Di ba pag nasa burol kayo, marami kayong napapansin? Ang dami ng ribbon sa kabao. Di ba? Ang kunat na ng corny, manipis yung palaman ng sandwich, matabang yung kape. Ang ganda ng makeup ng patay. Pero merong isang tanong, at ito yung pinakamahalagang tanong, na tinatanong natin sa likod ng utak natin, ayaw na natin pag-usapan. Gusto natin mag-tomics, gusto natin mag-majog. Pero pag nakalipot kayo doon, hindi na pinag-uusapan to. Ito yung tanong na, kailan ako susunod? Tama? Hindi natin tinatanong yun. Dahil ang gusto natin, ayaw natin tayo susunod na pinaglalaman. Gusto natin marami pa tayong mapupuntahang mga burol. Ang akala natin, pag pirma tayo ng di ba mayroong parang pinipirmahan? Raffle yun. Sa totoo, raffle yun. Bubunutin na sila susunod. Huwag kayong pirma ng pirma basta-basta. Pero meron pang isang mas mahalagang tanong doon. At ito yung tanong na nabasa natin. Ano ang gagawin ko para ako ay maligtas? Ngayon, bago mo sagutin yung tanong, alam niyo ba may mga taong takot sagutin yung tanong? Bakit may mga taong ayaw magtanong? Number one, because they don't want to know that they're wrong. Kasi mayroon na silang sagot sa utak nila eh. For example, yung tanong na,
what must I do to be saved? Alam, may sagot ka na dyan. Kaya ayaw mo itanong yan, kasi pag sinagot niya ng tama, baka lumabas na, mali ka. Ang isang bagay na ayaw ng tao, ay yung sabihin siya, mali siya. Ayaw ang hindi ng tao. Bakit? Mayabang tayo. Hindi ako mali. Di ba pag yung mayroong kaibigan, parang may problema sa mukha mo. Ano ba pakialam mo sa mukha ko? Ha? Mukha ko to. Di ba ganun tayo? Ayaw natin magpapatalo. Nung bata tayo mali, di ba? Pagka may juice din yung katabi mo. Kapag mas marami yung juice niya, kailangan bawasan mo sa kanya para pantay kayo. Di ba? Ugali natin gumanti. Ayaw natin magpalamang. Kasi ayaw natin tayo sabihan, mali tayo. Pero mali talaga tayo. Dahil ba hindi ka naniniwala mali tayo, hindi ka na mali. Ano? Halimbawa, pangit ka talaga. Ayaw mong maniwala. Nagbabago bang pagiging pangit? At least ayaw nagbabago. Okay? Sa tingin ng buong mundo. Ganun din ang sagot sa tanong. Kung mali ka, tanggapin natin. Kasi doon nagsisimula ang pagbabago. Kapag tinanggap mo, mali ka. Kapag for example, yung choir, tinuturo ko po ang ating choir ngayon. Ang isang prinsipyo sa pagtuturo ng choir ito, hindi mo pwedeng itama ang isang bagay na kinukonsinti mong tama. Ano, kapag malinota niya, pinabayaan mo. Lalabas tama sa kanya, bakit? Pinabayaan niya. Bakit sa Pilipinas, ang pagtatapon ng basura hindi masyadong tama, hindi masyadong mali. Tinatanggap eh. Kinukonsinti. Pinababayaan. Samantalang dito, di ba? Bawal na bawal. Yung overspeeding lang dyan sa highway papunta dito, bawal eh. Papasok lang dito eh, meron ka pang bumabalik sa'yo ganyan eh. Matatago pa doon sa puno para lang i-check eh. Pero pagod na dito ka, takot ka bakit? 500 reals eh. Eh sa Pilipinas, kinukonsinti eh. Nakuha? Huwag natin konsinti ng mali. Tanggapin natin kung mali tayo. Aminin natin kung mali tayo. The reason why people don't want to ask this question is because people don't want to know that they're wrong. Pangalawa, because people are afraid of the answer. Ano ang sagot sa tanong mo, what must I do to be saved? Ay, kung malaman, Pastor. Bakit? Kasi baka nakakatakot eh. Yung tanong na, saan kayo pupunta pag kayo namatay? Ayaw mo malaman bakit? Kasi baka nakakatakot. Kahit hindi mo alam, yun pa rin eh. Tama. Kahit hindi mo alam ang sagot, dahil yun ang sagot, totoo pa rin yun. And the third reason why people don't want to answer this question is because they don't know what to do next. Paano nga ba? Pag-usapan natin ngayong namin ito. Sino yung nagtanong? Sino yung nagtanong no? Sirs, what must I do to be saved? Mayroong isang kanta sa Pilipinas, yung ng isang banda. Alam mo ito yung Eraserheads. Ang pangalan ng kanta ay Maling Akalat. Ang sabi doon sa kanta, may mga kumakalat na balita na ang kaligtasan ay madaling makita. Ano kaya? Totoo kaya yun? Tingnan natin ang sagot. Pero bago natin sagutin yung tanong niya, tanongin natin sino yung nagtanong. Kasi makaka-relate kayo sa kanya. Buksan po natin the same chapter, verse 25. Tingnan po natin. Ang nagtanong po nito, and at midnight, Paul and Silas said, verse 27 na po tayo, verse 27. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Verse 28. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. 29. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ang nagtanong po ng tanong na yan, vertical sa verse 27, ay yung keeper ng kulungan. Ito po ang story niyan. Si Apostle Paul at si Silas ay ikinulong dahil sila po'y nagpapahayag ng salita ng Diyos. At sila po ay ikinulong sa isang lugar na nakaka-relate din tayo kasi kapangalan ng bansa natin, Philippines.
Okay? So, nakakulong po sila. At meron pong keeper, sa akin po ang tawag natin dyan ay warden. Ito po ang paliwanag po ng pag-aaral, ano? Yung po warden na yan, according to history and according to tradition, kailangan siya ay isang retiradong sundalo ng Roman Empire. Okay? So, sundalo po ito. Ay, batak po ito sa laban. Ano pong masasabi natin sa kanya? The man who asked the question, number one, is a man who believed in himself. Sundalo siya eh. Wala siyang ibang pinaniniwalaan sa gera, kundi yung kakayahan niya na lumaban. That soldier is a man who believed in himself. Kasi there will be days that he will fighting one-on-one. He cannot depend on a fellow soldier. So he can only depend on himself. He can depend on his strength. Abay, kung sundalo ka, hindi ka pwedeng papatin. Kailangan malakas ka. Kasi makikipagsundo ka pa. Makikipaghambasan ka ng espada. Kailangan mabilis ka. So ibig sabihin, this man trained for himself, disciplined himself, strengthened himself, so that he can survive. This is a man who believes in himself. Hindi ba tayo po ganito din? Naniniwala din tayo sa sarili nating kakayahan. Iniisip din natin yung ating sariling paniniwala. When before you came to this place, I would assume all of you have something that you believe in. More importantly, you believe in yourself. You believe in what you can do. You believe in your abilities. You believe in your capacities. You believe in what you can do for yourself. Am I right? So, pareho tayo. We are like the Philippian jailer. He was a man who believed in himself. Pangalawa, alam niyo ba na siya retired na? Ibig sabihin, hindi na siya pwede, hindi niya na kailangang magtrabaho. Pero ba't nagtatrabaho pa rin siya? Ang sagot ay ito, meron siyang pamilya. At yung pamilya niya yun, ipinagtatrabaho ka niya. Ibig sabihin, unang panahon, mayroon pa talang buhay. Pero tama. Ibig sabihin, kailangan niyang mahiwalay sa kanyang pamilya sa Pilipinas at magtrabaho ng malayo para lang may maibuhay siya. Pwede naman siya magpahinga eh. Pero kasi noong unang panahon ng mga nanay, hindi nagtatrabaho. Di ba? Nabutan niyo po ba yun namin yung mga nanay na nasa bahay lang nakapirma inaalagaan kayo? That's right. Pero ngayon, sa hirap na ng buhay, dito. Pareho na. Noong unang panahon, siya lang ang nagtatrabaho. Ano masasabi natin doon? Ibusagot na. Number one, he believed in himself. Right? Number two, he was a good man. Ibig sabihin, meron naman siyang certain level of measuring that he is a good person. Alam mo, mabait naman akong tao eh. I mean, I'm earning for my family naman eh. Hindi ba meron din tayong, pag tinanong kita, ikaw ba mabuti ka ba tao? Ang sagot mo, oo naman. Hindi kasama naman eh. Kasi medyo, hindi ka naman talaga yung mabuti. Pero, pwede na rin, may ganun-ganun. Mabuti ka ba tao? Oo naman. Hindi naman ako kumapatay. Di ba? Meron ko ba dito nakapatay na ng tao? Baka lang po. Meron ko ba dito nagdakaw na ng bakaw? Baka lang po. Meron ko ba dito nagsunog ng building ng kanilang eskwelahan ng elementary para makatakas sa exam? Wala, okay. Mabait naman po tayo, di ba? Nagkakawang-gawa tayo. Sino po dito nagbibigay ng limos sa mga tao naghihirap? Taas na naman. Pero po, naranasin mo magbigay ng limos kahit kailan. Taas na naman. O, mabait naman ako eh. Di ba? Mahal niyo po ba mga magulang ninyo? Mabait naman ako eh. Mahal niyo po ba asawa ninyo? Malabo yung pag-isagot mong hindi. Di ba? Mahal niyo po ba? Ibig sabihin, may mga tao na nagmamahal sa'yo. Mabuti naman tayo eh. Nakuha niyo ibig sabihin? So sa kanya, mabuti siyang tao. At siya ay may paniwala sa kanyang sarili. Okay. Pangatlo. Yan natin na idea. Pangatlo, ano na dahil siya Romano, meron silang religion. He was a man who had a belief in life. May religion din siya. Meron din siya paniniwala. Ang mga Romano, naniniwala sila hindi lang sa isang Diyos, sa maraming Diyos. Diba? May Diyos ng bago sila lumaban sa gera, sila ay pumupunta sa isang temple. Before they go to war,
Before these warriors go to battle, they would go to a temple of the war god, and they would pray to the war god that they would be given victory. So meron din silang religion. And I believe a lot of you here this morning also have your religion. Okay? So I think we can relate to this person. Right? He is a good man. He has some belief in himself. And he is a religious man. He subscribed to a principle. However, he had a question. What must I do to be saved? What's one thing about that man? He was uncertain with his life. This is a man, this is the same man who believed in himself. This is the same man who was a good person. Here is the same man who had the belief, he had the religion, and yet he does not know what it means to be saved. So, posible pala na meron kang relihiyon, hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ikaw namatay. Yun eh. Tanong niya yun eh. So, posible pala na mabait kang tao, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ikaw namatay. Posible pala na may paniwala ka naman sa sarili mo, nakikita mo naman yung kakayahan mo, pero hindi mo alam ang sagot. Anong ibig sabihin? Wala sa tao ang kaligtasan. Amen. A person cannot save himself. Kasi kung siya alam niya, dapat alam niya ang sagot. He had a religion. He was a good man. That goodness should have answered this question. Alam mo, siguro pupunta naman ako ng langit kasi mabait naman ako eh. Pupunta naman ako ng langit kasi may relihiyon naman ako eh. Pag ako namatay, maliligtas naman ako kasi may paniwala naman ang sarili ko. But why is it that this man, with all his belief, with all his ideology, and with all his goodness, cannot even answer that question? Because the answer is not in being good. The answer is not in being religious. And the answer is not in believing yourself. Hindi po ako yan. Bible po yan mga. Balikan natin yung tanong. So let's look at the question. What was the question? Sirs, what must I do to be saved? Anong makikita niyo dito? The man who asked the question realized that, number one, he needed to be saved. Kailangan niya. Ito, naman nyo may sundalo siya, di ba? Right? Going back, sundalo siya. Marami siya namatay. Right? Matapang to. Ibig sabihin, ay nakakamatay ng tao rin. At noong unang panahon pag bumapatay, ay hindi pwede itiusok lang ng kutsilyo. Teka na. Hindi. Pinuputan ng ulo. Binabalatan ng buhay. Nagtagal mo na. Matapang ang bito. Kayo ba? Kayo iba nga, galing-galing magputol ng sushi eh. Yung, nakakita ng dugo. Diba? Sinusintak sa dugo. O, diba? Nakakita ng dugo. Hindi na, may hilo ka, diba? Kayo ba nakakita ba ka naging imbalsa mo? Di ba nakakapanghinga ng bito ko? Ito matapang to. Ay, hindi na siya nakakakita ng imbalsa mo. Siya nag-iimbalsa mo. Siya ang naghahatid ng mga tao ng imbalsa mo. Pero, verse 27. Matapang to ha. Sundalo ito. Patak ito. Pero tingnan niyo ang gagawin niya sa verse 27. He drew out his sword and would have killed himself. Ay gagawin niya ang pinakamalaking kaduwagan ng buhay. Akala ko matapang to. Akala ko ba sanay ko? Akala ko ba batak ito si Gira? Pero ngayon, takot na siyang mabuhay. Doon na na-realize, kailangan niyang maligtas. Ngayon umaga nito, kaya po ito ang mensahe upang ipaalam sa inyo, kailangan po niyang maligtas. Hindi po kayo nagpunta dito para pagtagpo ang religion. We did not invite you here to change your religion. But we are here to tell you that you need to be saved. Bakit? Because we are all sinners. Romans chapter 3,
verse 23. Hindi po ito dyaryo, hindi po ito opinion ni Oprah Winfrey, hindi po ito opinion ng kung sino magaling. This is the Word of God. Ang sabi sa Romans 3:23, ano po sabi? Pakibasa po lahat tayo. Ready, begin. For all have sinned and come short of the glory of God. Kasama po ba ako dyan? Kasama po ba kayo dyan? Lahat po ng kasama dyan sa amen. Amen. Pastor, hindi po ako kasama dyan kasi hindi naman po ako mapakalimutan. Pastor, hindi naman po ako kasama dyan kasi mabait naman po ako. Meron na po. Ano pangalan mo, Brad? Alan. Tubig. Lason. Alis sa dalawa, inumin mo. Eh, syempre yung tubig. May kausap ako sa Al Nasser ng isang beses, sabi niya, inumin ko yung lason. Bakit? Eh, hindi ko pa natitikman yun eh. Magaling na bata. Oh. Kukuha ako ng isang patak ng lason. Ipapatak ko sa tubig. Inumin mo pa ba yung tubig? Bakit? Nalasunan na. Gano'ng karami nilagay ko? Wala palang pinag-iba ang lason kung isang patak, isang kutsara, kalahating baso, isang gano'n. Gano'n din po ang kasalanan. Amen? Ang kasalanan, kung nagnakaw ka lang ng 5 piso, walang pinag-iba yun sa nagnakaw ng 5,000. Ang Crayola po ba? Iba ang kulay ng putol sa wala ng cover, sa pudpod? O pare-pareho lang ang kulay nun? Pareho lang ang nagagawa. Crayola pa rin eh. Ang kasalanan, maliit o malaki? Kasalanan pa rin. Kaya makasalanan ako. Hindi po ba't makasalanan din kayo? Kawawa naman ako pag ako lang mo makasalanan. Lahat po tayo eh. And this is the first thing that jailer, that warden realized. He is a sinner. And we are all sinners. And because of that, we need to be saved. Not only did he realize that he needed to be saved, pangalawa, he did not know how to be saved. Because if he knew how, he would not have asked the question. Right? If his goodness provided the answer to the question, he would not have asked for the question. If his ideology, if his belief in the Roman gods was an answer to the question, he would not have asked the question. If his being a believer of himself was the answer, he would not have asked the question. So he did not know what to do. Sirs, what must I do to be saved? At hindi lang yan, what must I do to be saved? Not only did he realize he needed to be saved and he did not know how to be saved, ito ang maganda, he wanted to be saved. Kasi ang tanong niya balikan natin verse 30. Ano ang dapat kong gawin? Naintindihan? Sabihin, hindi lang niya kailangan, ginusto niya. Bigyan ko kayo ng isang example. Si Brother Mervin, Brad, bibigyan ko sa itong iPad. Regalo ko ito sa'yo. Kinuha mo. Tama? Joke lang tawa, kumari lang. Ito totoo. Kailangan ko yan. Halimbawa, ayaw niya. Para sa kanya, pero ayaw niya. Makukuha niya. Kailangan gustuhin niya. Tama? Para sa kanya talaga. Ayaw. Kailangan gustuhin. Ang kaligtasan po ay para sa atin. Ang kaligtasan po ay para sa inyo. Para sa ating lahat. Amen? Amen. Kailangan gustuhin natin. Kasi inimbitahan po kayo dito, pinapunta po kayo dito, dinala po namin kayo para ialok po. Hindi po yung aming reliyon, kundi yung kaligtasan. Pero hindi po tayo pipilitin. Wala pong pinag-iba ang kaligtasan sa pagkain na nakalagay po dyan. Wala pong pipilitin sa inyong pumunta dyan para kumain mamaya. Pero ito po ang tanong. Bakit yung pagkain na pagkatapos mong kainin, ay magugutom ka rin, ay gustong-gusto natin at hindi ka pipilitin?
Samantalang yung kaligtasan na mas mahalaga pa doon sa pagkain, ay tanggi tayo ng tanggi. Did you get the point? You just come and you listen. But I hope this morning, you would want to be saved. Kasi I could never do that for you. Yung bata, yan ba pinipilit uminom ng gatas? Hindi. Drink milk! Come on, baby! Drink milk! Hindi ginagawa sa baby yun. Naku, may anak din po ako. A 1-year-old and 2 months po. Kahit kailan, hindi ko po yan kinausap. You drink your milk! Kasi natural sa kanya dahil gusto niya eh. Ngayong umaga din pong ito, wala akong pipilit sa inyo. Kailangan gusto niyo po ang sagot sa tanong na ito. What must I do to be saved? Ito maganda, pangaka. He knew someone Who knows the answer? Paano ninyo maigi yung salitang sir? Sa ulo naman, isa lang ang sir. Siya. Yung Martin. Siya ang sir. Na, presidente. Pero bakit tinawag niyang sir yung dalawa? Kasi kinikilala niyo si Paul at si Silas na alam niyo sagot. Hindi ako ang sagot. Hindi po ang church nito ang sagot. Pero nakakilala po namin ang sagot. Verse 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Mag-usapan natin yung sagot. Ano po yung una? Believe. Ang tamang term po ng believe na yan ay faith. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Para lang malinaw ha, anong pangalan niyo po? Ate Letty. Ate Letty, gagawa po ako ng tulay na tali mula po sa tuktok ng building na ito hanggang dun sa kabilang building po. Okay? Nandiyan po kayo lahat sa labas. Nanonood po kayo. Pagkatapos kong gumawa ng tali, sumakay po ako sa isang bisikletang isa lang ang gulong at kinawid ko po. Yung tali, gamit po yung isang gulong. Habang naghahagis po ako ng kutsilyo. Okay. Nakita niyo po, natawid ko. Ang galing naman ni Pastor. Naniwala po kayo. Tanong ko po, dahil ayayin ko po kayo, Ate Lenti, sakay po kayo sa likod ko, babalik tayo. Sasama ka? Kasama ka bakit? So hindi ka lang naniniwala. Handa mong ipagtiwala yung buhay mo na hindi ka tatamaan ng kutsilyo, hindi tayo mahuhulog. Yun po ang pananampalataya. Kasi hindi na lang siya naniniwala, kaya ko tumawid. Sinakyan niya na rin ako dahil gusto niya rin makatawid. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay naniniwala kay Kristo, nananampalataya ka na. Magkaiba po yun eh. Ang paniniwala at pananampalataya ay magkaiba. For you to put your faith in Jesus, you must believe that only He, only Jesus, is the Savior. Amen. Not Jesus plus what you can do. Not Jesus plus what you believe. Not Jesus plus your good works. Hindi po naliligtas ang isang tao dahil kay Kristo at sa kung anong magagawa niya. Did you get the point? Aba, kung ang pupunta lang sa langit ay lahat ng pangit, paano naman ako? At kung ang pupunta sa langit ay lahat ng gwapo, kawawa naman kayo. Did you get my point? Ito po ang sabi, tinan niyo po ha, believe on the Lord Jesus Christ. May dugtong pa po ba? Ano sabi? And thou shalt be saved. Etong tanong. Nung sinabing believe on the Lord Jesus Christ, sinabi ko bang believe on the Lord Jesus Christ and do whatever you can do? You will be saved. Yung ba nakalagay? Ang nakalagay ba dyan? Believe on the Lord Jesus Christ and be a godly person. And you shall be saved. Yung po ba nakalagay? Wala na po eh. There is only one way to be saved. To believe on only one person, the Lord Jesus Christ. Yung pangalan ng may ibang klase na eh. The name Jesus means Savior.
And the word Christ means the anointed. So madaling sabi, believe on the only Savior. No other one. Now, ito po ang sunod. So, faith on the Lord Jesus Christ. Ano pong sabi? And thou shalt be saved. Sa English, the word shall is a very assuring word. It is a very certain word. Very na nga, certain pa. Sinigurado talaga eh. Hindi sinabing you may be saved. Hindi sinabing and thou may be saved. Thou could be saved. Probably you will get saved. Hindi sinabing believe on the Lord Jesus Christ and probably you get saved. Hindi sinabing believe on the Lord Jesus Christ and I'll get back to you. Hindi sinabing believe on the Lord Jesus Christ and 50% probably, 50% I'm not sure. Check with your lawyer. Ang sabi, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That's sure. Totoo po ba? Totoo yan. So, put your faith on Jesus who will surely save you. Amen. At ito yung cherry on the icing in the house. Yung mga taong mahal na mahal ng Philippine jailer, kung bakit nagtatrabaho pa siya, may pangako din masasave pala yun. Ibig sabihin, hindi lang minahal ni Jesus yung jailer. Mahal niya rin yung pamilya ng jailer. At hindi pag Amen. yung mga kamag-anak niyo sa Pilipinas, maliligtas din yun. Pero magsisimula sa inyo. You must first be saved so that your house will be saved. Let me close with this. May araw po ba ngayon? Amen? Mamayang gabi may araw po ba? Meron. Sa Amerika lang. Tama. Dahil ba hindi mo na nakikita ang araw, wala nang araw? Meron kayang nahuhulog na puno ngayon sa isang gubat sa Africa? Hindi natin alam. Pero kahit hindi mo alam kung meron, meron. Totoo po ba ito? Maniwala ka o hindi? Totoo yan. Hindi kasi binabago ng paniniwala mo ang pagiging totoo ng isang bagay. Not because you don't believe the truth, that the truth is no longer truth. Your belief cannot change the truth, but the truth can change what you believe. Ay, wag mo akong tuturuan, bata. Mas matanda ako sa iyo. Mas marami akong alam sa buhay. Mas may karanasan ako. Wala po akong sinasabing ganun. Kasi hindi naman po yung karanasan ko sinasabi ko dito. Yung katotohanan ng Bible lang sinasabi ko. Maniwala ka o hindi, nasa sa iyo. But I would like to tell you this. When I experienced this in my life, May 22, 2000, it changed my life. And whether you believe that change or not, that's true for me. Now, may mawawala ba sa'yo if you are going to experience the answer to the greatest question? Wala. Pero pag hindi mo naranasan, at totoo yung sinasabi ko na mawawala mo sa'yo, malaki. So why not put your faith in Jesus Christ? Wala naman po mawawala. Nung ang Panginoon nakapako sa krus, may dalawa siyang katabing magnanakaw. Sabi nung isa, kung Diyos ka, gumawa ka dyan, ligtas mo kami. Tama, Brad? Di ba? Ano sabi nung isa? Hindi ka na nahiya na itong taong ito na nakapako sa gitna natin ay walang kasalanang gaya natin. Inamin niya na siya ay makasalanan. May pangalawa siyang ginawa. Lord, remember me when you enter thy kingdom. Ano yun? Faith. That robber had faith and repented of his sins. Now what did Jesus say?
Ay, hindi ka pwede. Hindi ka naman tapos ng pag-aaral. Ay, hindi kita ililigtas. Hindi ka naman member ng church eh. Hindi kita ililigtas, masama kang tao eh. Kaya nga siya nakapako eh. Wala siyang pinag-aralan. Wala siyang reliyon. May ginawa siyang masama. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? What did Jesus say to that dying robber who had no religion? Who did not do good? Who cannot even carry himself? What did Jesus say? This day, I shall bring it to pass. That robber who was a sinner, who had no religion, who did something wrong, got saved simply because he believed on the Lord Jesus Christ by faith. This morning, that is also my prayer to our visitors. That you will not leave this place without receiving Jesus in your life as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall 100% be saved. Tumayo po tayo na. Let us At habang lahat po, every head is bowed and every eye is closed, I'd like to give a moment of silence. This morning, I'd like to ask a very personal question. Kung isipin mo katabi ka, kung isipin mo mataas po mo, ikaw lang ang naka-open power ng Diyos. And I'd like to ask a question. With every head is bowed and every eye is closed. Wala pang pag-iisip. I want you to answer this question. Would you like to be saved? Sino po dito ang masasabing, Pastor, I would like to be saved. I would like the answer to the question. I'd like to receive Jesus. I'd like to believe and put my faith in Jesus. Sino po dito ang may ganyan na prayer? Pwede po bang itaas mo yung kamay and I will pray for you? Is there anyone who would say, Pastor, I'd like to receive Jesus. Please pray for me. Hindi ka magtataas ng kamay because you will accept the religion mo. You will accept Jesus. Sino po magtataas ng kamay? Pastor, I need Jesus in my life. Raise your hand. Thank you. Thank you. You can put your hand down. Salamat. Meron na pong isa. Sino po magtataas ng kanyang kamay? Who else would raise his hand and say, Pastor, I need Jesus in my life. Please pray for me. Meron po ba? Salamat. Thank you. You can put, dalawa na. Who else will raise his hand? Thank you. Thank you. Four. Thank you. Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you. Amen. You can put your hand down. Salamat po. Thank you. Meron na pong mga ilan. Who else will raise their hands? You're not raising your hand because thank you. Salamat po. Amen. You are raising your hand not to receive our religion but to receive Jesus as our Lord. Heavenly Father, thank you for those hands that have been raised. Thank you, Lord, for speaking to their hearts. Lord, I pray that this morning you would use this message, Lord, to truly bring salvation to our people, dear Father. Thank you for your love and your goodness. Lord, I am praying for our counselors. Guide them as they lead our people, dear Father, our friends, our visitors, in coming to know you, as they would lead them in prayer this morning. In Jesus' name. Amen. I'd like to ask, sino po yung mga nagtaas ng kamay? Huwag po kayo mahiya. Please raise your hand, just for us to know. Amen. Thank you. Salamat po. I'd like to ask our soul winners to come to them and get them one by one, or at least by two, and talk to them, lead them in